Ano nga ba, paano po yung maituturing na naging trigger point dito sa sigalot sa pagitan ng Israel at Iran? Well, nagsimula yan sa giyera ng Gaza at ng Israel. At ang Gaza po ay pinapaniwalaan ng Israel na sinusuportahan ng Iran, na siya ang nagpupondo, nag-aarmas sa mga rebelding Palestinians na nag-o-oppose against Israel sa Gaza. At nadagdagan po yan ng sigalot ng Iran at ng Estados Unidos, kung saan pinagsususpetyahan ng Estados Unidos na ang Iran ay nagsasagawa ng nuclear power development or Mhm. nuclear weapons development na dinideny naman ng Iran. At nagkaroon ng palitan ng missiles ang Israel at ang Iran dahil nga sa paniniwala ng Israel na hindi hinihinto ng Iran ang kanyang pagsuporta sa Gaza. At nang nagkakaroon na ng matinding sigalot ang Israel at ang Iran, humingi ng tulong ang Israel sa Estados Unidos na iapakihin ang Iran, at yun na nga nagsagawa ang Estados Unidos ng attack sa three nuclear facilities ng Iran. At nagkaroon na ngayon ng retaliatory attack ang Iran, at nagkapapalitan na ngayon ng atake ang Iran at Israel hanggang sa magtawag ng ceasefire ang Estados Unidos na sa tingin nila ay binviolate ng Iran dahil inatake ng Iran ang American interest sa Qatar. Mhm. At yan po, yan na po ang kasalukuyang sitwasyon po natin ngayon. Mhm. At ngayon nga po ay may ceasefire. Tingin niyo po ay talagang masusunod po itong ceasefire na ito? Apparently, hindi po nasunod ang ceasefire dahil nga sa pag-atake po ng Iran at sa paulit-ulit din na pagbabanta ng Israel na hindi rin nila hihinto ang pag-atake sa Iran dahil nga there is a accusation of both parties na they are violating the ceasefire. Pero wala kasi talagang ceasefire pang nangyayari, walang agreement na talagang na-publicize na meron talagang ceasefire. So parang yung ngayon lamang po, parang okay, nagpapakiramdaman pa. Hindi actually yan may tuturing na nagkasundo sila na magkaroon ng ceasefire? Wala po akong natatandaan na nagkasundo ang Israel at ng Iran na magkakaroon ng ceasefire. Yan lang po ay batay sa in-announce ng Estados Unidos na ceasefire ang Iran at ang Israel. Now, hindi naman natin nakita na talagang ceasefire dahil sa patuloy na military activities ng Iran laban sa American target at against din sa Israeli target. Masasabi po bang matagumpay yung airstrike ng Israel para nga pigilan yung nuclear capability ng Iran? Ay nako, hindi po. Paulit-ulit na sinasabi ng Iran na ang tinarget lamang nila ay yung mga key facilities, maaaring mapira ang kanilang facilities, pero hindi sila hihinto sa kanilang nuclear development program. Yan ang pangako ng Iran. At kung ibabatay naman natin sa mga damages na kinos ng bombs na sinagawa ng Estados Unidos, ay hindi naman talaga completely na demolish yung three facilities ng Iran, at may plano nga ang Iran na i-rebuild to o kaya magsagawa ng construction sa mga iba pang facilities na hindi pa na-identify ng Estados Unidos. Hindi man daw ho ito hahantong sa World War III, pero may banta raw na tinatawag na proxy war. Ano po ba itong proxy war at gaano po ito kaseryoso? Well, apparently nagkakaroon na talaga ng proxy war diyan sa Middle East, at na-involve na talaga ang Iran sa ganyang klaseng giyera dahil matagal na talaga yung palitan ng Iran at ng US. In fact, under US sanctions ang Iran ngayon, at ang conflict ay ngayon ay nagbibigay ng takot sa mga neighboring countries sa Middle East, at nagkaroon na rin nga ng epekto sa ibang bansa
Kaya nga ngayon, ang panawagan po ng UN Security Council, UN General Assembly, lalo na kay Secretary General Gutierrez, na magkaroon ng de-escalation ng violence at itigil na yung mga military activities at pumasok yung mga parties involved in the conflict to pursue diplomacy and other peaceful options. Bukod po dito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, ano pa yung epekto ng Israel-Iran conflict po dito sa bansa? Ang pinaka-direct na effect po niyan ay yung security and protection ng overseas Filipino contract workers na nagtatrabaho po sa Middle East. May mga nagtatrabaho din sa Iran at mga mayroon din sa Qatar. So yan po ang pinaka-essential interest po natin diyan, yung protection ng mga hindi lamang ng mga overseas Filipino contract workers, pati rin yung mga expats natin diyan, Filipino expats at mga Filipino nationals na nagbabakasyon sa Middle East. Maliban po doon, ano pa po? I mean, sa Well, of ekonomiya? course, yung supply chain maapektuhan dahil ang Middle East ay very crucial sa movement ng international petroleum, international energy. So alam naman natin na tayo bilang dependent sa crude oil, sa langis, sa mga petroleum products, ay magkakaroon po ng direct economic impact po yan sa kabuhayan at kondisyon ng mga mamamayang Pilipino. Yun nga po, dapat may uuwi na second batch na 50, nababawasan na. Kasi yun ang intindi ng marami. Uy, may ceasefire na, mukhang magiging kalmado na at babalik na sa normal. Ano ho ba ang dapat bantayan ng mga Pilipino, lalo na sa mga bansang ito nga po, malapit sa sentro ng tensyon? At ano rin, dapat saan mag-focus more or ano yung mga dapat bantayan ng ating pamahalaan? Yan po ang kagandahan sa attitude ng mga Pilipino. Naturally po na optimistic tayo. Maganda pong attitude yan, pero dapat sa mga panahon nito ay cautiously optimistic po tayo. Sana magkaroon ng international pressures for the parties concerned na magkaroon talaga ng ceasefire. At ang alam ko ay nagkakaroon na ng mga back-channeling activities ang Russia at ang China at iba pang bansa sa Middle East na hikayatin ang Iran at ang Israel na mag-implement ng ceasefire para ma-end po yung hostilities and violence dyan sa area na yan na nagdudulot ng pangamba hindi lamang ng mga Pilipino kundi pati na rin ng mga iba pang bansa. Nananatili po sa alert level 3 yung alert level po na ipinapatupad po ng ating bansa. Nakikita nyo po bang kailangan ng itaas ito sa alert level 4? Sa ngayon po ay mayroon kasing parameters na ginagamit ang ating gobyerno at sila ay privy sa mga information kaya yan po ang naging bagyan ng kanilang mga alert level. So kung alert level 3 pa lang ay isasagawa yung mga measures na nakapaloob dyan sa alert level 3 kasi pag in alert level 4 mo yan baka magkaroon ulit ng escalation of fear at magkaroon ng paranoia na yung mga Pilipino. Kaya ako ay dinidefer ko yung sarili ko sa judgment ng ating gobyerno na sa pagbibigay ng alert level dahil sila po ang nakakaalam ng mga sitwasyon sa ground.